bilisan mo naman sa pag-aayos dyan. Paparating na yung kapatid mo. Wika ni Nanay Susan sa kanyang anak na si Janice habang paparating ang kanyang kapatid na si Kiko. Galing sa punerarya, nasa loob ng kabaong. Si Kiko ang panganay at half-brother ni Janice sa kanyang amang si Willie. Matapos kasing mamatay ang asawa ni Willie, makalipas ng ilang taon ay muli siyang nag-asawa. Ito ay si Susan at naging bunga ng kanilang pagmamahalan ay si Janice. Nakatira sila sa bayan ng Kalinog, sa probinsya ng Iloilo. Karaniwang bahay na merong isang palapag, may 3 kwarto at malawak na sala kung nasaan naroon na din ang hapagkainan, kusina pati na rin ang banyo. Nasa gilid ang kanilang pintuan patungo sa likuran ng bahay at yung lugar nila ay masasabing malapit sa kabiasnan. Maayos ang kalsada at may iilan silang mga kapitbahay na bakod lamang ang pagitan. Taong 1999, pagsikat pa lamang ng araw, nadatnan nilang patay si Kiko sa loob ng kanyang kwarto. Ilang oras na siyang namatay. Labis ang pagdadalamhati ni Tatay Willie sa pagkakamatay ng kanyang anak na si Kiko. Ang ipinagtataka nga lang ng pamilya, wala namang dinadamdam na sakit si Kiko. Kahit isa siyang special child, masigla ang kanyang katawan at hindi makikitaan ng kahit anong karamdaman. Ang iniisip nila, baka bangungot ang kanyang ikinamatay. Pero bago pa man mamatay si Kiko, bigla daw nag-iba ang ugali nito. Naging normal si Kiko at nawala ang pagiging special child. Ang inisip ng pamilya, isang himala ang nangyari dahil naging maayos ang kanilang anak. Kaso nga lang, lingid sa kaalaman nila na palaging umaalis si Kiko tuwing gabi. Ang tanging nakakaalam nito ay si Janice. Ayon sa kanya, madalas niyang nakikita si Kiko sa isang malaking bitak ng pangpang. Naroon ito na tila pumapasok ng sapilitan. Isang gabi, 10:00 ang oras nito. Nagising si Janice sa langit-ngit ng pintuan at nakita niyang sumilip si Kiko doon sa pinto. Pagbalikwas niya sa higaan, kaagad umalis ang kanyang kapatid. Napakunot naman ang mukha ni Janice dahil kakaiba ang kinikilos ni Kiko. Yung mga mata daw ay parang mata ng isda dahil sa sobrang bilog at napakakintab. Umandar kay Janice ang kanyang kuryosidad. Marahan niyang sinundan si Kiko at pagkarating niya doon sa pintuan ng kwarto niya, sinilip niya sa labas ang kanyang kapatid. Pero naroon din ito sa pintuan, sa harapan ng bahay nila at nakasilip din sa kanya. Nakita ni Janice na parang may mga kasama ito sa labas, ngunit hindi niya gaano makilala kasi madilim ang paligid at anino lang ang nakikita niya. Muling napakunot ang mukha ni Janice. Tinignan niya ang pintuan ng kwarto ng kanilang mga magulang at nakita niyang bukas ang pinto. Marahan siyang pumunta doon sa kwarto at sinilip ang kanyang mga magulang. Tulog. Tulog naman si nanay at tatay. Ano kayang ginagawa ni Kiko doon sa labas? Wika ni Janice sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, pinindot ni Janice ang switch sa gilid ng pintuan upang magkaroon ng ilaw sa kanilang beranda. Pero maniwala man kayo sa hindi, nagsipulasan yung mga anino sa labas na kasama ni Kiko. Muli niyang sinilip ang bintana. Si Kiko na lamang ang naroon.
Nakangiti ito sa kanya, ngunit iba ang dating ng kanyang ngiti. Takang-taka si Janice kasi iba ang itsura ni Kiko. Sobrang itim ng labi, bilog na bilog ang mga mata. Yung ilong niya ay nakakunot na animoy parang galit na aso. Dali-daling inabot ni Janice yung doorknob upang isara yung pintuan pero biglang nagsalita si Kiko. "Andito pa ako sa labas ah. Pagsasarahan mo ba ako ng pintuan?" Wika ni Kiko. Nanlaki ang mata ni Janice dahil ito ang unang beses niyang narinig si Kiko nang magsalita ng maayos. Nakasandal lamang siya doon sa pintuan at walang tigil sa pagkabog ang dibdib niya ng napakalakas. Muli niyang narinig na nagsalita ang kapatid niya. Pero nang sandaling ito, parang kumakanta si Kiko at yung tunog ng boses niya ay umieko. Marahang binuksan ni Janice ang pintuan. Nakita niyang sumasayaw si Kiko habang kumakanta. Nang mapansin siya ng kanyang kapatid, huminto ito sa pagsayaw at dahan-dahang humarap kay Janice. Kiko, ano bang nangyayari sa'yo?" Wika ni Janice, pero dahan-dahang lumalaki ang bibig ni Kiko at halos umabot na ito sa kanyang tenga. Ilang sandali pa, tumalikod si Kiko sa kanya, naglakad hanggang sa umabot sa madilim na bahagi patungo sa kalsada. Sinundan lang siya ng tingin ni Janice. Muli itong tumingin sa kanya, nag-iwan ng isang ngiti at naglaho doon sa dilim. "Ano bang nangyayari sa kanya? Guni-guni ko lang ba yun? Pupunta na naman siguro yun sa may pangpang. Pero bakit nakakatakot yung itsura niya?" Wika ni Janice sa kanyang sarili habang hawak ang kanyang dibdib ng dahil sa sobrang pagkatakot. Gusto sana niyang sundan si Kiko kaso natatakot siya sa itsura ng kanyang kapatid. Bumalik na lang siya sa loob ng bahay at muling sinilip ang kwarto ng kanyang mga magulang. Sumaglit din siya ng tingin sa pintuan ng kwarto ni Kiko. Pero may kakaiba siyang napansin. Patay sinde ang ilaw sa loob. Napahinto si Janice at marahang nilapitan ang pintuan ng kanyang kapatid. Pinihit niya ang doorknob, pero nakalak. Paulit-ulit niyang ginagalaw ang doorknob kasabay ng pagtulak sa pintuan pero hindi niya magawang buksan. "Oh, nakalak naman yung pinto niya. Baka nandito yun sa loob. Sandali nga, sisilipin ko sa ilalim." Sumaktong pagkasilip ni Janice sa ilalim ng pinto, meron ding nakasilip sa kanya mula sa loob. Kaagad siyang napaatras sa nakita niya. Patuloy pa rin sa pagpatay sinde ang ilaw. Muling sinubukan ni Janice ang sumilip. Marahan siyang gumapang at nakita niyang may tao na nakakumot doon sa loob. Pero ilang sandali pa, tuluyan nang namatay ang ilaw at wala na siyang makita sa loob ng kwarto. Napaupo si Janice sa kanyang nakita. Tinitigan niya ang paligid ng buong bahay. Ilang sandali pa, biglang kumalabog ang pintuan ng kwarto ni Kiko. Kaya dali-daling tumakbo si Janice papasok ng kwarto niya. Isinara ang pintuan at nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan, nagising si Janice sa isang malakas na pag-iyak. Umiiyak ang kanyang tatay Willie at ang kanyang nanay Susan.
Kaagad tumayo si Janice upang tignan kung anong nangyayari. At pagbukas niya ng pintuan ay nakita niyang may mga tao sa labas ng pintuan ni Kiko. Maging ang iba nilang kapitbahay ay nakasilip din sa kanilang bintana. Pagkarating ni Janice doon sa kwarto, nakita niyang nakayakap si Tatay Willie kay Kiko. Wala ng buhay ang kanyang kapatid. Nako, Janice, patay na daw yung kapatid mo ah. Binangungot ata. Wika ng isang kapitbahay. Nanlaki ang mata ni Janice sa kanyang narinig at dito lang siya tuluyang bumalik sa wisyo. Mabilis siyang nagtungo sa tabi ng kama at nakita niyang maputla na si Kiko. Kulay lila ang labi at malalim ang mga matang nakadilat. Napatakip ng bibig si Janice sa nakita niya. Gumilid ang luha sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang nanay Susan. Ilang sandali pa, narinig nila ang tunog ng ambulansya. Nagsitabihan ng mga tao upang makadaan ang rumisponde. Pero wala na silang nagawa. Patay na daw si Kiko. Ilang oras na ang nakalipas. Pinayuhan ng mga rumisponde si Tatay Willie na ilagay na sa ambulansya ang katawan ni Kiko upang madala sa ospital at maimbalsa muna ang katawan. Hindi muna. Dito na muna yung anak ko sa loob ng 3 araw. Yun kasi yung nakaugalian naming pamilya bago imbalsamuhin yung katawan ng namatay. Kailangan munang lumipas ang 3 araw. Mungkahi ni Tatay Willie, ngunit hindi pumayag ang mga rumisponde. Sir, mawalang galang na po ha. Maigpit po kasi ipinagbabawal ang pagtagal ng katawan ng isang bangkay sa tahanan. Nasa residential po kasi kayong lugar eh. Kaya hindi po pwede. Pasensya na po ah. Wika ng rumisponde. Walang nagawa si Tatay Willie kung hindi sumunod na lang. Sinamahan niya ang bangkay ni Kiko hanggang sa makarating sa ospital. Samantala, habang kasalukuyang iniimbalsamo ang katawan ni Kiko, kasabay ang pag-aayos ni Janice at nanay niya at iba pang katulong doon sa bahay nila kung saan gagawin ang lamay. Ilang sandali pa, may nakapag-abiso kay Nanay Susan na paparating na ang bangkay ni Kiko. Janice, bilisan mo nga dyan. Paparating na yung bangkay ng kapatid mo. Ayos na po, Nay. Ayos na po yung sala. Nga po pala, Nay, si Aling Marina daw po yung magdadasal para kay Kiko. Ay, ayun na po pala sila, Nay, oh. Nasa labas na po, dumating na. Wika ni Janice habang nasa kusina at naghahanda ng pananghalian. Dumating na si Aling Marina at may kasama pa itong isang matandang lalaki na unang beses palang makita ni Janice. Naroon lang ito sa kanilang beranda. Umupo katabi ng pinsan niyang si Limuel. Nanay, kilala niyo po ba yung kasama ni Aling Marina? Ngayon ko lang po siya nakita eh. Tanong ni Janice sa kanyang nanay. Napahinto sandali si Nanay Susan upang tignan kung sino yung matandang kasama ni Aling Marina. Ay, hindi ko kilala yan, anak eh. Pero parang namumukaan ko siya. Parang ermitanyo yan sa kabilang baryo. Sa baryo ng Kulango. Kabaryo yata ng tatay mo yan. Tanungin mo na lang yung tatay mo pagdating nila. Tugon ni Nanay Susan at hindi kaila sa kanyang muka ang pagtataka. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating na ang bangkay ni Kiko. Kaagad lumapit ang mga tao upang tumulong sa pagbuhat ng kabaong. Iba ang reaksyon ng matandang kasama ni Aling Marina. Nakatayo lang siya malapit sa kabaong at magkasalubong ang kanyang mga kilay.
Napansin siya ni Janice sapagkat siya lang ang kakaiba ang kinikilos. Para bang meron siyang inoobserbahan. Nang tuluyan ng maisaayos ang kabaong doon sa loob, nag-usap-usap silang pamilya kasama si Aling Susan doon sa loob. Pinag-usapan nila ang karaniwang paghahanda sa mga gagawin tuwing lamay. Sumingit naman ng tanong si Janice kay Aling Marina tungkol sa matandang lalaki. Aling Marina, kilala niyo po ba yung nasa labas? Yung matanda po? Kasama niyo po ba siya? Ngayon ko lang po kasi siya nakita eh. Tanong ni Janice. Ano ka mo, Ining? Ayan ba? Hindi ko kasama yan. Nakasabay ko lang yan kanina habang naglalakad papunta sa bahay niyo. Taga Kamalago ata yan. Kilala ko sa mukha, pero ang pangalan ay hindi. Tugon ni Aling Marina. Matapos nun, nagpunta si Janice sa pintuan ng beranda kung saan tanaw niya ang matanda na nasa ilalim ng puno ng chiko, nakaupo sa isang mahabang upuan. Masuring tinignan ni Janice yung matanda at ilang sandali lang ay sumagi sa kanyang isipan na baka lolo ito ni Kiko sa unang asawa ng Tatay Willie niya. Baka siguro kamag-anak lang ng asawa ni tatay noon? Wika ni Janice sa kanyang sarili. Bumalik sa alaala ni Janice ang nangyari kagabi kay Kiko. Naguguluhan siya sa nangyari. Gusto niya sanang sabihin sa kanyang mga magulang pero minabuti niyang tumahimik na lang. Pakiramdam niya kasi noon, baka nagkamali lang siya sa nakita niya o panaginip lang ang lahat. Lahat ng nalaman niya tungkol sa kanyang kapatid ay minabuti niyang sarilihin na lang. Maraming katanungan na pumasok sa kanyang isipan na sobrang hirap mahanapan ng kasagutan. Kinagabihan, maraming tao ang dumagsa sa unang lamay ni Kiko. Ilan dito ay ang kanilang mga kapitbahay at yung iba ay mula pa sa iba't ibang panig ng lugar. 8:00 ng gabi. Tinawag ni Tatay Willie ang kanyang asawang si Susan at ang anak nitong si Janice. Naroon sila sa loob ng kwarto. Oh, bakit mahal? May problema ba? Tanong ni Nanay Susan sa kanyang asawa habang nakaupo doon sa kama. May kailangan kasi kong sabihin sa inyo. Tugon ni Tatay Willie. Bakit po, Tay? May problema po ba? Nga pala si Aling Marina, umuwi na po sila. Babalik na lang daw po sila mamaya para makatulog pa po sila ng kaunti. Huwag na po kayong mag-alala, Tay. Wika ni Janice. Isang tango lang ang tugon ng tatay niya at muli itong nagsalita. Maraming salamat sa tulong mo, anak. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag dito sa loob ng kwarto. Minabuti kong tayo lang ang makakaalam ng bagay na to dahil baka magkagulo sa lugar natin. Wika ni Tatay Willie. Po, ano po ba yun, Tay? Tungkol saan po ba to? Tungkol po ba sa gagastusin natin sa lamay? Tanong ni Janice. Hindi tungkol dyan ang pag-uusapan natin, anak. Kanina, nung naroon ako sa may punerarya, lumabas yung isang imbalsamador. Nagulat ako sa reaksyon ng mukha niya. Parang hindi siya mapakali. Nilapitan ko at tinanong kung anong nangyari. Ang sabi niya, wala daw dugo yung katawan ni Kiko. Tapos yung mga laman loob, parang nakabalot sa kahoy. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya. Nung sinubukan ko naman puntahan para makita kung totoo, hinarang ako ng gwardya. Bawal daw pumasok sa loob
Doon lang sa bintana pwedeng tumingin. Pagsilip ko sa bintana, wala ngang laman yung dugo ng galon, yung may nakatarak na hose sa tagiliran ni Kiko. Kaso lutang pa ako ng mga sandaling yun. Kaya hindi ako makapag-isip ng tama. Ang sinabi ko na lang doon sa embalsamador, bihisa na lang si Kiko para makauwi na kami. Sa palagay ko, parang inaswang si Kiko eh. Pagpapaliwanag ni Tatay Willie. Nang marinig ito ni Janice, napaisip siya ng malalim. Habang yung nanay niya naman ay namilog ang mata ng dahil sa pagkagulat. Baka naman pinagloloko ka lang nung imbalsamador. Baka lasing lang yun. Hay nako mahal, alam kong malungkot ka sa pagkakawala ni Kiko. Pero wag mo nang masyadong guluhin yung isipan mo. Mamaya ikaw naman ang magkasakit. Wika ni Nanay Susan. Matapos nun ay lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kanilang sala. Lumabas din si Janice at sinilip ang kabaong ni Kiko. Maigi niyang pinagmasdan ang mukha ng kanyang kapatid. Normal naman ang mukha nito pero may napansin siyang kakaiba doon sa hibla ng buhok. Para bang hibla ito ng bunot ng nyog. Kinusot ni Janice ang kanyang mata upang siguraduhin hindi siya namamalikmata. At pagbalik niya ng tingin kay Kiko, normal na uli ang buhok ng kanyang kapatid. Ilang oras ang lumipas. Mag-aalas 12 na at marami pa ring tao doon sa lamay. Yung iba ay nagsusugal, habang yung iba naman ay nag-iinuman. Kasama sa nag-iinuman si Tatay Willie. Lasing na ito kaya niyaya ni Nanay Susan na matulog na. Hindi naman ito tumanggi. Subalit pagkatayo niya, kumuha siya ng mahabang upuan at inilagay sa gilid ng kabaong. Doon siya humiga, sa tabi mismo ni Kiko. Makikita sa kanyang muka ang labis na kalungkutan at maging yung ibang nakilamay doon ay nakaramdam ng pagkaawa sa kanya. Hinayaan na lang nila si Tatay Willie dahil baka magwala pa. 2 araw lang ang itatagal ng lamay. Sa 3 araw ang libing. At pagdating ng araw ng libing, habang nasa sementeryo sila at nagdadalamhati, binigyan ng pagkakataon ang bawat nakilibing na muling tignan ang katawan ni Kiko. Matapos nun, ang naiwan na lang doon sa kanilang lugar ay ang pamilya ni Kiko, kasama ang 2 suporterero na magsisemento ng nicho. Nang biglang, may dumating na isang matanda. Lumapit ito doon sa nicho at sobrang seryoso ng kanyang muka. Mawalang galang na po, Manong. Mula po kayo sa kabilang baryo. Matanong ko lang po, kadugo niyo po ba si Kiko sa dating asawa ko? Pasensya na po kung hindi ko maalala. Tanong ni Tatay Willie. Nang mga sandaling ito ay hindi pa rin kumikibo ang matanda. Naghudyat ito ng isang tango. Pinapasunod niya si Tatay Willie sa gilid ng sementeryo. Sumunod naman sa kanila si Janice upang makiusisa, upang makichismis kung ano ang pinag-uusapan nila. Ako nga pala si Sobel. Matagal ko nang pinakikiramdaman ng nangyayari dito sa baryo nyo. Dati pa, may ilan na kasing bigla ang nawawala. At madalas bata pa ang biglang nawawala. Bali-balita meron daw dumudukot. Pero alam ko ang tunay na nangyari. Kinukuha sila ng mga aswang. Noong una akala ko engkanto. Kasi madalas natatagpuan ng mga bangkay na nawawala sa ilalim ng punong kahoy. Nasa loob ng kuweba. Nakasuksok ang kanilang katawan. At yung iba, nasa malayong lugar. Gutay-gutay ang kanilang katawan. Pagpapakilala at pagpapaliwanag ng matanda. Nang marinig ito ni Janice,
Nanlaki ang mga mata niya dahil ganun din ang ginagawa ni Kiko. Pumapasok sa bitak ng bato, kaya naglakas loob siya na sumabat sa kanilang usapan. Tay, parang ganun nga po yung nangyayari kay Kiko eh. Ayoko lang po sabihin sa inyo nung nakaraan kasi baka hindi niyo po ako paniwalaan. Pero ang totoo po, Tay, mula po noon kada gabi nagpupunta si Kiko sa may gilid ng pangpang. Meron po doong bato na merong malaking bitak. Nakikita ko pong pinipilit niyang pinapasok yung katawan niya doon sa loob eh. Ilang beses ko na din po siyang nasundan. Pagpapaliwanag ni Janice. Ano? Alam mo pala? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Tugon ni Tatay Willie. Natatakot po kasi ko, Tatay eh. Parang napaka-imposible naman po kasing paniwalaan ako. Kahit nga po nung gabi na bago siya mamatay eh. Nakaranas po ko ng nakakatakot kay Kiko. Nakita ko po siyang parang isang halimaw. Isa pa pong dahilan kung bakit hindi ko po sinabi sa inyo. Kasalukuyan po kasi tayo nagdadalamhati. Kaya minabuti ko na lang pong sarilihin. Pagpapaliwanag ni Janice. Hindi nakasagot si Tatay Willie sa mga sinabi ng kanyang anak. Napayuko lang ito at huminga ng malalim. Si Tandang Subil naman ay hinihimas ang kanyang balbas habang nakatingin doon sa puntod ni Kiko. Ilang sandali pa, muli siyang nagsalita. Ang laman ng kabaong ay hindi tao, kundi katawan ng puno ng sagi. Diyan kayo nagdadalamhati. Gusto ko sanang ipaalam ito nung unang araw pa lamang kaso baka isipin niyong nababaliw ako. Ngayon hindi na ako makatiis. Hindi ako makatulog ng maayos hanggat hindi ko nasasabi sa inyo ang katotohanan. Buksan niyong muli ang kabaong at malalaman niyo kung totoo nga ba ang sinasabi ko. Wika ni Tandang Subil at kaagad namang sinunod ni Tatay Willie ang mungkahi ng matanda. Mahal, Susan. Tumabi ka muna. Kayong dalawa, pwede bang pakitanggal muna nung lapida? Gusto ko lang muling tignan yung bangkay ng anak ko. Pag-uutos ni Tatay Willie. Ha? Ano ho, sir? Naku, tatanggalin na naman po. Nakakapagod po to. Tugon ng isang lalaki. Ngunit hindi na nag-intay pa si Tatay Willie. Siya na mismo ang nag-alis ng lapida upang makita ang katawan ni Kiko. Pagkalabas ng buong katawan ng kanyang anak, kaagad niyang binuksan ang kabaong. Halos sumabog ang ulo ni Tatay Willie sa nakita niya. Tama nga ang sinabi ni Tandang Subil na isang katawan ng saging ang laman ng kabaong. Habang si Nanay Susan at Janice napaatras at napatakip ng kanilang bibig. Lahat sila ay nagulat doon sa pangyayari. Muling lumingon si Tatay Willie kay Manong Subil at nagwika ng, Teka, Manong Subil, paano po itong nangyari? Nakita po namin yung katawan ni Kiko habang nasa loob ng kabaong. Naroon din po ko nung inimbalsa mo yung kanyang katawan. Teka, kaya pala walang dugo yung katawan niya. Totoo ngang inaswang si Kiko. Wika ni Tatay Willie. Talagang makikita mo ang tunay na kaanyuan ng biniktima ng aswang kapag idinaan mo sa bintana o hindi kaya sa ilalim ng lamesa. Sa kalagayan ng anak nyo ngayon, nasa ilalim na mismo siya ng puntod. Kaya lumabas na ang mahika ng aswang. Ngayon, wala dapat makaalam nito sa buong baryo dahil siguradong magkakagulo sa lugar nyo sa oras na malaman to ng iba. Ang dapat nating gawin, hanapin ang totoong bangkay ni Kiko. Siguradong pinipreserba lang ng mga aswang ang kanyang katawan bago tuluyang kainin. Pagpapaliwanag ni Tandang Subil.
Nagkatinginan silang lahat, habang si Janice naman ay sumagi sa kanyang isipan ang maaaring lugar kung saan makikita si Kiko. Tay, nasa Pangpang po yun. Doon po siya palaging pumupunta kapag gabi eh. Malapit po sa bato. Doon po sa may bitak ng bato. Wika ni Janice, at kaagad namang kumilo si Tatay Willie papunta doon sa lugar at kasama niya ang dalawang suportorero. Maging si Manong Subil ay sumama na rin sa kanila. Habang naglalakad, binabaybay nila ang init ng kalsada. Hindi naman kalayuan sa sementeryo yung Pangpang. Nasa 2 kilometro lang ang layo. Pagkarating ni Janice doon sa may Pangpang, narinig niyang sumisigaw ang kanyang Tatay Willie. Tulong! Tulungan niyo kami dito! Dali-daling tumakbo si Janice papunta doon sa may bitak. Naroon sa loob ang tatay niya, at habang yung dalawang suportorero ay inaalalayan ang kanyang ama, pagkasilip ni Janice doon sa may bitak, naroon nga sa ilalim ang katawan ni Kiko. Nakasuksok at nakatalikod ang ulo. Teka, sandali lang. Huwag niyo munang hawakan. Baka merong sumpa ang katawan niya. Wika ni Manong Subil. Dumistansya silang lahat upang bigyan ng daan ang matanda. Nag-orasyon si Manong Subil. Inilagay niya ang kanyang 2 palad sa magkabilang bahagi ng bitak at paulit-ulit na nag-orasyon. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng malakas na pagsigaw doon sa itaas ng Pangpang. Para bang sigaw ng isang hayop na merong iniindang matinding sakit. Matapos nun, biglang bumagsak sa lupa ang katawan ni Kiko. Naghihingalo ito at kaagad namang pinuntahan ni Tatay Willie. Inabot niya ang katawan ni Kiko at hinila palabas doon sa may bitak. Laking gulat nila kasi humihinga pa ang katawan ni Kiko, pero ang kanyang mga mata ay kulay patay na. Maputla ang kanyang muka, pati na rin ang kanyang labi. Anak? Anak! Ayos ka lang ba? Gumising ka, anak! Wika ni Tatay Willie habang tinatapik ang bisig ng kanyang anak. Subalit, itong si Manong Subil, hinapuhap niya ang likuran ni Tatay Willie. Hinawakan ni Manong Subil ang ulo ni Kiko at doon na ito tumigil sa paghinga. Pasensya na. Patay na talaga ang anak niyo. Pinepreserba lang ng mga aswang ang katawan niya upang presko pa kapag kinain nila. Siguradong ang mga sotel na balbal ang may kagagawan nito. Pagpapaliwanag ni Manong Subil, sumubsob ang katawan ni Tatay Willie doon sa lupa. Paulit-ulit na umiiyak at sinuntok ng napakalakas yung lupa ng dahil sa galit. Habang si Nanay Susan at Janice naman, niyakap ang isa't isa at walang tigil sa paghagulgol. Ayos mga kaninuno, shoutout muna tayo. Shoutout kay Laika Hermanas, Natalie Mantok at Jenry Roque. Maraming salamat mga kaninuno sa mga comments nyo. Para sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo dito sa ating comment section or message nyo ko sa aking Facebook page. Woo! Okay. Para sa episode na to, para sa akin simula pa lang ng storya, parang bakbaka na kaagad. Kumbaga punong-puno ng mga pangyayari yung kwento at talagang mapapaisip ka kung sino ba talaga yung salarin dito sa istorya. Mabuti na lang at merong dumating na Manong Subil upang ipaliwanag sa kanila ang mga nangyayari. Na ito pala ay kagagawan ng balbal. Isang uri ng mahika na ginagawa ng mga aswang kung saan pinapalitan nila ang katawan ng isang taong napatay nila upang makabalik pa sa tahanan.
Matapos nun magkakasakit yung tao na yon at pagkalipas ng ilang araw, mamamatay. Kung sakaling walang alam ang pamilya sa mga ganitong klasing usapin, ang paniniwalaan nila mula lang ito sa normal na kamatayan, mula sa normal na sakit. Kaya naman mga kaninuno, uulit-ulitin ko yung palagi kong sinasabi dito sa ating channel. Mabuti nang meron tayong kaunting kaalaman sa mga ganitong klasing usapin para kahit papano mabigyan tayo ng proteksyon at alam natin kung ano nga ba ang dapat gawin sa mga ganitong pagkakataon. Dahil ang simpleng kaalaman, maaaring magbigay sa atin ng malaking kaligtasan. Yun lamang mga kaninuno. At ang tanong para sa video na to, saan sumuksok si Kiko at saan natagpuan ang kanyang bangkay? Kayo nang bahalang sumagot mga kaninuno. Maligaya kung babasahin yan. Kita-kits sa susunod nating kwento. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arogante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye!